Nakatikim na ba kayo ng kaldereta na hindi gumagamit ng tomato sauce or tomato paste man lang? Pero meron naman itong sweet pickle relish at Worcestershire sauce? Interesting, di ba? Kaya tutok lang kayo dahil yan ang lulutuin natin ngayon. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng Batangas Style Kaldereta. Ito yung mga listahan ng ingredients na gagamitin natin. Bisita rin kayo sa panlasangpinoy.com para sa kumpletong recipe. Kung handa na kayo, tara na! Umpisa na natin to. Ihahanda ko lang lahat ng mga ingredients. Hiniwa ko lang yung sibuyas. Regular na pag-chop lang yan. At pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay ng sibuyas dito. Pagdating naman sa bawang, importante dito na nakrush natin mabuti para labas agad ng lasa pagkaluto pa lang. Kinakrush ko lang yan gamit yung puwitan ng kutsilyo tapos chinachop ko pa ng maliliit. Once na ma-chop na, itinatabi ko na yan. At hinihiwa ko nitong baka. Itong cut na to yung tinatawag na beef chop. Hinihiwa ko lang yan into large cubes. Pero nasa sa inyo kung gaano kalaking hiwa na gusto nyo. Medyo may kalakihan lang yung hiwa na ginagawa ko dito dahil mamaya habang niluluto natin, unti-unti namang mag-shrink pa yan, di ba? Gusto ko sana makuha yung saktong laki lang. And guys, aside from baka, pwedeng-pwede ninyong gamitin itong recipe na to gamit ang kambing. Panalong-panalo rin yan. O ngayon naman, binababad ko lang itong baka. Pinagsama ko lang yung baka pati yung soy sauce. Hinalo ko lang na mabuti. Binababad ko lang yan ng at least 30 minutes para talagang kapit na kapit yung lasa. And after 30 minutes, magluto na tayo. Minelt ko lang itong margarine. At habang papamelt pa lang yung margarine, hinalo ko na kagad yung pulang bagay na yan. Yan yung powder na kung tawagin ay annatto powder at sweaty powder. Ito kasing Batangas Style Kaldereta, hindi ito gumagamit ng kahit anong tomato-based product. Ibig sabihin, walang tomato sauce or walang tomato paste, kaya yung annatto powder yung pampatingkad natin. Ginisa ko na rin dyan yung bawang at nilagay ko na rin kagad dito yung sibuyas. Importante na yung bawang lutuin nating mabuti para lumasa at yung sibuyas, mas marami, mas masarap. Igisa nyo lang yung sibuyas hanggang sa lumambot. Mas maganda nga kung pinagkakaramelize nyo pa yung tipong magbo-brown ng konti para manamis-namis. And then nilagay ko na yung baka dito. Pagkalagay ng baka, itutuloy natin yung pag-isa So, simula nung nag-isa tayo sa umpisa, naka-high heat tayo Ituloy natin ang pag-isa dito sa baka hanggang sa mag-light brown na yung outer part. Medyo may katagalan yan lalo na kung medyo malaki yung hiwa. Dahil nga lumalabas dyan yung liquid sa baka, yung katas. So mga 3 minutes bago ninyo mapabrown hanggang 5 minutes. And then nilagay ko na dito yung Worcestershire sauce at yung green na ingredient na yan, yung tinatawag na sweet pickle relish. Para dun sa mga hindi familiar sa ingredient na to, kadalasan hinahalo sa mayonnaise yan palaman sa tinapay. Ayun. At eto nga, pang back up, naglagay tayo dito ng beef powder para may extra flavor. Pero optional lang yun Naglagay din ako dito ng dahon ng laurel o yung tinatawag natin na dried bay leaves. At dahil nga kailangan pa nating pakuluan yung baka hanggang sa lumambot, naglagay lang ako ng tubig dito. Pinapakuluan ko lang yan ng mga 1 oras hanggang mga 1.5 oras. Depende yan doon sa quality ng baka ninyo, no? Dahil nga ang baka, di ba, mas matigas sa karne ng baboy yan. So kung gusto niyo mas mapabilis, pwede kayong gumamit ng pressure cooker. Less than 20 minutes lang ng pag-pressure cook yan, okay na yung malambot na. Naglagay din ako dito ng liver spread. Yun yung tinatawag ng iba na Rino, di ba? Pero brand yun, no? Gamit kayo ng kahit anong brand na liver spread na gusto ninyo. Pag sinabing Batangas Style Kaldereta, yung ibang town sa Batangas gumagamit ng peanut butter, pero hindi lahat. Kaya sasabihin ko sa inyo na optional ingredient itong peanut butter. Nasa sa inyo. Pero to be honest guys, itong peanut butter para sa akin, mas gusto ko dito sa version na to. Kasi mas naging rich at saka mas naging flavorful yung kaldereta Then naglagay din ako dito ng sili. Thai chili pepper ang gamit ko. Dapat kasi may konting anghang yan Tapos kuwala kayo ng keso. At gadgarin nyo lang. So yan. Haluin lang natin yan at tuloy lang natin ang pagluto ng mga 5 minutes pa. Then i-season na natin to. Tikman nyo muna bago nyo i-season So yan, asin at paminta lang yung gamit natin dito. At pagkatimpla, pinapalapot po to usually, no? Yung iba dito, skyflakes dinudurog tapos sinahalo. Sa atin, naglalagay ako ng Japanese breadcrumbs. Pagkalagay niyan, haluin niyo unti-unting lalapot yan.
Yung iba kasi pinapalaman yung kaldereta sa tinapay. Kapag saucy nga naman na hindi malapot, di ba, tutulo yun. Ayun. So yan, okay na to guys. Kanya lang kasimple. Ilipat na natin sa isang serving plate at iserve na natin to. Ito na yung ating Batangas style kaldereta. Simpleng-simple, di ba? O ngayon guys, para talagang masanay tayo, eto, recap muna. Meron tayong cooking summary. Para at least mas madali nating matutunan ulit, no? I-review natin. Una, pinagsama muna natin yung toyo at yung baka, binabad natin ng 30 minutes. At susunod naman, tinunaw natin yung margarine. At doon na nga nilagay natin yung atswete. Sabay gisa na ng sibuyas ng bawang. Inuna ko muna yung bawang doon, no? Nung lumambot na yung sibuyas, nilagay na natin yan yung marinated na beef. So itong beef na marinate na ng 30 minutes yan. Ginisa lang natin itong beef hanggang sa mag-light brown na yung kulay. At tinimplahan na nga natin yan. Pagdating sa panimpla, nilagyan natin ito ng tinatawag na Worcestershire sauce. At yung isang ingredient, yung kulay green, yun yung sweet pickle relish. Pagkalagay ng mga panimpla na to, itinuloy lang natin ang pagluto dito ng mga 2 minutes pa. At papakuluan na nga natin ito kaya naglagay na ako ng tubig. At itinuloy na natin yung pagluto dito hanggang sa lumambot na ng tuluyan yung baka. Sabay lagay ng beef powder which is an optional ingredient lang. Pampadagdag lasa yan. Naglagay din ako dito syempre ng liver spread at optional ingredient yung peanut butter. Meron ding Thai chili pepper yan at naglagay tayo ng queso. At this point meron tayong dalawang option. Pwede ninyong unahin yung breadcrumbs or pwede ninyong timplahan kagad to. So nasa sa inyo yan. Basta nilagay ko muna dyan yung breadcrumbs sabay timplahan ng asin at ng paminta. At pagkatapos nga, hinalo lang natin yan hanggang sa lumapot na. At ito na yung ating Batangas style kaldereta. Sana may natutunan kayong bago ha. Maraming salamat sa pag-load ng video.